Hello mga ka-Andrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Shoutout po sa lahat. At sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pag-click na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan na notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. At usually ay araw-araw po tayo nag-upload ng video. Nandito po ako ngayon sa bodega kasi maaga kami nag-start. Ang truck po ay nag-diskarga ng 39 box of oils at mga nasa 280 pieces nung tires, kaya lang hindi nga siya kumpleto dahil maraming out of stock na mga size at na mga brand ng tires. But before that, ayan, pasuyo, please pa-subscribe ng aking bagong YouTube channel, Ann Bailey Vlogs, at ang ating Facebook page na Ka-Andrip Vlogs. So ayan, sasagutin natin ang katanungan po ni Ma'am Marina Maugdang. Shout out to you, ma'am. Sabi niya, ma'am, palagi po ako nanonood ng video mo. Paano po ba mag-loan ng business loan sa BDO? Pandagdag ko ako sa bigasan business. Sana po masagot po yung katanungan ko. Okay, ma'am, ako po hindi konektado like sponsored or nag-endorse ng BDO, pero isinishare ko po ito palagi since ako po ay may 3 times experience na napaglo-loan sa BDO. Mabilis, maliit ang interest rate at madaling i-comply ang kanilang mga requirements. So paano ba? Ayan, since ikaw po ay may bigasan kasi ang ilulun mo po ay pandagdag lang. So I assume na meron ka na po mga business permits kasi yan po ang basic talaga na kailangan sa BDO kung ikaw po ay mag-loan para sa iyong pandagdag negosyo. Alam niyo po, napakalaking bagay talaga nung paglo-loan, sa totoo lang. Sa atin, kagaya natin na nasa motor parts business and accessories, sa hardware, sa construction supplies, yung mga ganong line of business, napaka-importante at napakalaking bagay po ng loan dahil malaki po ang kapital natin dito sa ganitong klaseng negosyo. Sabi nga kanina, may nag-comment, yung pinost ko yung short video na nagbaba ng nasa 280 tires. Sabi ko 39 box of oil, sabi niya nasa 39 box of oils, depende pa kung 12 by 1 or 24 by 1, nasa 200,000 plus ang halaga ng ganong klaseng oils. Well, hindi po nagkakamali si Sir. So, ganun po siya kahirap kahirap mag-paruling ng pera dito ay ng kapital dito sa ating klase ng negosyo. Dahil napakalaki ng kailangan. Oils lang po yun ha. 39 box, mayroon pang hindi na serve. Sa tires na 280 pieces, marami pang hindi na serve, lalo na yung mga out of stock na mga tubeless. So, can you imagine, nahulaan ni Sir na nasa 200 plus and 39 box of oils. Oils pa lang. So, yung tires pa. Plus, yung iba pa nating mga items, kaya doon tayo makaka-move at doon tayo makakasandal talaga sa pag-loan, pandagdag capital. Same with Ma'am Marina. So, ma'am, I assume po na ikaw po ay may business permit na. Ang pinakagawin mo na lang po, okay, para sa mga wala pa at nagpaplano at nag-iisip, ayun, story time ko lang muna. 3 times na po akong nag-loan sa BDO, ayun, mabilis at mababa ang interest rate. Last year, 2024, ang last loan ko na magra-run siya ng 2 years ko siyang kinuha. Na-release yun kailan ba? In September, na-release. So, parang 0.35 kasi 700,000 ang monthly ko ay nasa 32. 2 years yun siya. So, napakalaking bagay talaga ng paglo-loan kasi nga may binili akong property para sana pagtatayuan ng pang third branch kung ipahintulot ni Lord. So, kung ganun ma'am, na pangdagdag capital mo po, i-prepare mo po ang iyong business permit. Sa business permits, nandyan po yung ating DTI permit at of course, yung ating business permit na dating tinatawag na mayor's permit at ang COR or Certificate of Registration natin sa BIR. So, ma'am, kung ikaw po ay walang Certificate of Registration, kung hindi ka po rehistrado sa BIR, ay magparehistro ka po dahil hihingiin po yun ng BDO at saka yung iyong 6 months na yung account mo po, yung performance ng iyong account, ipapaprint yon. So ang pinakamaganda po niyan is dapat
maganda po yung status or standing ng inyong account. Wala pong maraming mga bounce check, yun yung mga balik na cheque, mga talbog na cheque kasi makaka-apekto po yun. So, hindi naman po sa pagmamalaki or sa pagbabrag po, siguro mabilis akong na-approve at yung first loan ko talaga ay hindi akong nag-apply, in-offer siya sa akin dahil po sa ganda po ng performance or ng status ng aming account sa BDO. Wala po kasing bounce check. So, para sa pangkalahatan, advice ko rin po na halimbawa tayo nag-i-issue ng cheque. Kung halimbawa ang kapos po tayo sa pondo, kontakin nyo po agad ang inyong supplier na pinag-issuehan nyo ng cheque, na i-hold mo na ang cheque, wag i-deposit. Kasi kapag na-deposit po yan at walang pondo, siguradong tatalbog. Magkakaroon po tayo ng record ng bounce check sa ating pong mga bank account. So, yun lang siya, ma'am. Kapag kumpleto ka po sa mga yan, pumunta ka po sa inyong branch ng BDO branch. So, assume nyo na rin po na dapat may account po kayo, account holder po kayo ng BDO branch na yon. At para po doon talaga sa mga nag-start ng maliit, kagaya namin na start po talaga ng scratch, alam nyo po ba, ang kinapitan talaga namin ay paglo-loan. So, yun nga, 3 times na nga ako nakapag-loan sa BDO at nakapag-loan ako isang beses sa DTI. Napakalaking tulong niya po para po pandagdag capital. At ang kagandahan po kasi sa mga ganong institution ay maliit lang po talaga yung kanilang mga interest rate. So, yun ang gawin mo, ma'am. Kung saan ka po may account, pumunta ka po doon na saan kang BDO branch na may account, pumunta ka doon. At mas maganda pong applyan, ma'am, ang personal loan kasi mas mabilis siya. Sa experience ko po puro po yun lahat personal loan yung mga in-applyan ko po. Kaya kung halimbawa naman po na wala ka pang COR or Certificate of Registration, hindi ka pa registered sa BIR, yung iyong bigasan business, ayan, January ngayon, February na, kumuha ka na po, mag-apply ka na po ng iparehistro mo po sa BIR yung iyo pong business para may submit ka po na Certificate of Registration sa BDO pag-apply mo po ng iyong loan. So, isa po yun, importante po yun, hihingiin po yan lahat. Kahit saan po na mga institution na mag-loan ka, financing institution, kapag ikaw po ay self-employed, kailangan po talaga ng business permits. In my experience, halimbawa po sa DTI, nung aking first time din doon nag-loan way back 2016 or 2015. Ayan, maliit din po ang interest rate nila doon. Nga lang, that time, sobrang matagal. Syempre, gobyerno, ang daming hinihinging requirements. Maliban doon sa mga business permits na yon, marami pang mga hinihingi na mga kailangan mong i-comply. So, yun yung mahirap po talaga doon. Sa BDO po, depende po sa status ng account ninyo. Kung first timer, medyo madadagdagan ng photocopy po ng inyong 6 months sa savings account nyo, yung print out po nun. So, di bali ma'am, ibibigay po lahat ng list doon sa inyo. Pumunta lang po kayo sa branch. Basta, make sure po na kung mag-apply kayo ng loan, ay kumpleto po kayo sa business permits. Yun yung pinaka-importante. Kasi kung wala kayong permits, matik na po yun, expect nyo na hindi po kayo maa-approve. Yun lang, thank you so much. Please hit the like kung nagustuhan ng video na ito at kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin po. At comment lang po kayo kung meron kayong gustong pag-usapan natin dito sa ating vlog. Bye-bye! At ako'y magtutuloy pa sa aking trabaho. See you in my next video!